Nagingon ang pulong sa Ginoo, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Hallelujah. Isgutan nato karong buntag about honoring God, no? Pagpasidungog sa Dios. Now, what is honoring? Unsa man ang pagpasidungog according to biblical meaning? Of course, honoring means to hold someone in high esteem. Pag-ila sa usa nga diin uban sa taas nga pagtahod. Mao na siya ang pagpasidungog, no? Pag-ila sa iyang bili o pagpakita o pagtahod tungod sa iyang hataas nga katungdanan or kagahom. Sama, of course, sa Dios, labaw sa katanan, sa mga ginikanan, sa mga ansyano, o niadtong mga tao nga naa sa kagahom. Mao na nga ang pulong sa Ginoo in the book of Proverbs naga-encourage nato sa paghatag natong pasidungog labaw sa ngatanan sa Ginoo. Pero lahi ang giingon ni Solomon. Why? Because the honoring is about in relation to our wealth. Nga dunay kalambigitan sa atong bahandi. No? Lahi di ay nang muingon ta sa Ginoo, Lord, we worship you, Lord. Lord, we glorify you, Lord. That is a different way of honoring that King Solomon encourages us that we are going to honor God with our wealth sa atong mga bandi. And I think, when I'm thinking about honoring God with our wealth, makita nato nga sa sinugdanan palangdaan from the book of Genesis, when Cain and Abel, si Abel o si Cain, nagdala og ilang mga halad sa tubangan sa Ginoo, no? Wala pa may book of Proverbs sa una. Wala pa may nagwali sa una, but we believe that Cain and Abel, si Cain ug si Abel, gitudluan sa ilang mga ginikanan nga si Adan ug ni Eva, may tungod sa pag-alagad sa Ginoo, pagpasidungog sa Ginoo pinaagis paghalad, no? Mauto nga si Cain ug si Abel, kay si Abel magbalantay man og mga mananap. Og si Cain mag-uuma man, mao nga sa dihang nagpasidungog sila sa Ginoo, si Cain kay mag-uuma man, nagdala siya og halad gikan sa iyang uma. The best ng halad. Si Abel kay magbalantay man siya og mga mananap, nagdala po siya the best nga mananap na iyang ihalad ngadto sa Ginoo. It was from their wealth. Apan ila ning gihimo aron pagpasidungog sa Ginoo. They're just setting an example ug masabtan nato nining paagiha nga di ay ang tao makahimo sa pagpasidungog dili lamang sa iyang mga pulong kundili pinaagi sa atong bahandi nga gihatag sa Ginoo. Mao na nga inig panahon sa Thanksgiving, natay mga halad. All right? Natay mga halad because we want to honor God nga naghatag kanatong bahandi. Ug mao na siya kinahanglan nga atong masabtan. Karong buntag, we are going to see the message about honoring God with our wealth. Pagpasidungog sa Ginoo pinaagi sa atong mga bahandi, no? Let us see the meaning of honoring God with our wealth first. Unsa may kaulugan anang magpasidungog ta sa Ginoo stong bahandi? In 1 Chronicles chapter 29 verse 14, ingon siya, "But who am I and who are my people, that we should be able to offer as generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given you." Una, no, nga kaulugan, it means acknowledging that all wealth comes from God.
In order to understand that word honoring God with our wealth, nagpasabot kini, nga kini mao ang pag-ila nga ang tanan natong mga bahandi gikan gyud sa Ginoo. Makita ninyo ng statement sa verse, ingon siya, for all things come from you. Kaya ang tanang mga butang naggikan man kanimo o gikan sa imong kamot, amo kining gihatag kanimo. Oh. The word acknowledge is of course nagpasabot kini nga to recognize, ilhon, confess, isugid, affirm the truth, pamatud-an ang usa ka kamatuoran, ang kagahom ug ang pagkahari sa Dios sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Mao na siya ang word nga acknowledge. Unsa may atong ilhon, unsa may atong angayang isugid, unsa may atong angayang pamatud-an nga kamatuoran, o unsa may atong ilhon nga pagkahari sa Ginoo, ang giingon siya atong ilhon nga tanan natong mga bahandi gikan sa Dios. Ha? That's the first meaning. Ikaduhang meaning, Leviticus 27 verse 30. When we say honoring God with our wealth, ingon siya sa book of Leviticus, thus all the tithe of the land, of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Binisayo na to na, no? Ngayon siya ang tanan nga ikanapulo sa yuta, ang tanan nga binhi sa yuta, ug ang tanang bunga sa kahoy, iya sa Ginoo o kini balaan alang sa Dios. Ikaduhang kaulugan sa word nga honoring God with our wealth, it means giving from our wealth what belongs to God. Kung nagpasidungog ka sa Ginoo, pinaagi sa imong bahandi, nagpasabot, ikaw nagahatag gikan sa imong bahandi kung unsay iya sa Dios. When you say give, muingon ganita nga giving our wealth, meaning you are going to offer or you are going to present. When you say belong, meaning to say it is the property of or to be owned by someone. So kay mo ingon man ta, giving from our wealth what belongs to God, ang gipasabot sa Ginoo, naagyoy bahin ang Ginoo gikan sa atong bahandi. Unsa may bahin sa Ginoo nga gisgutan sa book of Leviticus, be? Nabata sa atong, alright. Unsay bahin sa Ginoo nga angay natong ihatag? Come on. The tithe of the land. You see? That is what belongs to God. If you honor God from your wealth, imo gyud nang ihatag unsay iya sa Ginoo. And when you give what belongs to God, you are honoring Him. Di ba? Maura gud nga kanabang muingon ta nga kinahanglan atong tahuron atong pastor. Ha? Unya kung ihatag ninyo inyong pagtahod sa inyong pastor, mo na ipasabot nga naga-honor mo sa inyong pastor. Karon, ang book of Leviticus nag-ingon sa Ginoo, ang Ginoo nga ang tanang ikanapulo sa yuta, tanang ikanapulo sa tanang binhi, ingon siya ug mga bunga sa kahoy, iya sa Ginoo. Oh, iya man dahil sa Ginoo. Kay ingon siya kani balaan alang sa Dios. So mauna, when we say honor God with our wealth, nagpasabot kini maong atong paghatag sa atong bahandi or gikan sa atong bahandi unsay iya sa Ginoo. Amen. That's the second meaning. Ikatulong nga meaning is found of course in Deuteronomy chapter 8 verse 18. But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day.
Ikatulong kaulugan about honoring God with our wealth. It means remembering God as the giver of power to get wealth. Pag hinumdum sa Ginoo nga ang Dios mao'y naghatag kanato gahom sa pag-angkon og bahandi. Remembering. What is remembering? Nagpasabot, the word remembering is to mark. Pagtimaan or timanan. Timanan. Nagpasabot nga di nato kalimtan. Ilhon or atong huna-hunaon. Mao na siyang paghinumdum, no? Ang word nga power, kay man siya giver of power. The word power there is, it means force, pwersa, kakusgon, capacity. It means kapasidad. Or it also means the ability. Abilidad. And the word power also means strength. Now, if we honor God with our wealth, nagpasabot lamang nga atong timanan, atong ilhon, atong hunahunaon, nga ang Dios mo'y naghatag nato og pwersa, kapasidad, abilidad, og kalig-on or kusog, aron ta makaangkon og bahandi. That is what the word say. Diba? Ayaw hunang-hunaa nga ikaw nakaangkon kag bahandi tungod kay kugihan ka. Right? Ayaw hunang-hunaa nga ikaw nakaangkon og bahandi kay bright ka. Ayaw hunang-hunaa usab nga nakaangkon kag bahandi tungod kay maro ka. Hunang-hunaon nimo kanunay nga ang Dios may naghatag nimong abilidad, kapasidad ug kusog aron ka makaangkon og bahandi. Amen. Kung maunay imong pangunahuna, you are honoring God with your wealth. Kanang panahon nga makaangkon na ka og bahandi ba, no? Nang uswag na ka, daghan na kag kwarta, daghan na kag property, daghan, ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, bright mangugkugot. Maayo, kusgan magugko or ingnon siguro nato nga talagsaon ra manggod kog abilidad nga tao. Nabagog kay abilidad kung wa pa kahatagig abilidad sa Ginoo? Wa gyud ta, no? Zero gyud ta. Di gyud ta katrabaho kung wala tahatagi sa Ginoo og kahibalo. Di ta makaapasar og board exam kung wa tatabagi sa Ginoo nagunahuna or ikaw nagapasidungog sa Ginoo niya nga paagi. And that is what we mean by honoring God with our wealth. Now, atong tan-awon ang rason. The reason of honoring God with our wealth. In Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine. Ang salapi ako man ug ang bulawan ako man, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Unang rason, no? What is the first reason of honoring God with our wealth? Ano i-honor man gyud nato siya with our wealth? Of course, to recognize God as the owner of our wealth. Aron atong ipaila or ilhon nga ang Dios mao'y tag-iya sa atong bahandi. Igora tagi pahulam. Right? So kung mayong nga recognize, it means to discern, perceive, and acknowledge spiritual truth or the presence of God and authority of Jesus Christ. Nagpasabot nga kinahanglan, ang unang rason atong sabton nga kinahanglan atong sabton, atong ilhon, okay? Atong ilhon ang espirituhanong kamatuoran ug ang presensya sa atong Dios ug ang kagahom sa atong Ginoong Hesukristo nga siya mao ang tag-iya. The owner, of course, is someone who owns something, one with an interest in and open dominion over property. Mao na siya ang word nga owner. Pananglitan mo yung ka nga ako ning balay, ikaw may tag-iya sa balay. Di ba?
ug ikaw mo'y adunay control niya nga balay because ikaw man mo'y tag-iya niya nga propiedad. Kung, of course, imong pasidunggan ng Dios sa imong bahandi, ingon gyud ka ang imong right term is sa Ginoo maning balay. Alright? Gipahulam ra ni sa ako siya mao'y tag-iya aning balaya. Ngano makaingon ta na maigsoon? Kung gihalad manggod nimo imong balay, no? Nagtukot kag balay. Unya human imong balay. Giimbitar nimo si pastor, muingon ka ako ning ihalad nga balay sa Ginoo. O gihalad man nimo. Di ba? Kung inyong hinumduman was pag-dedicate kog balay, kanunay na akong ginaingon, once we dedicate our house, we are transferring the right of ownership to God. The right of ownership doesn't belong to you anymore. Kundili ikaw nahimo na lang sa man, steward of the house. But the real owner is God. Mao na siya nga rason. Aron ilhon nimo nga ang Dios mo'y tag-iya sa imong bahandi, kinahanglan imong ilhon nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan nimong bahandi. Siya mo'y tag-iya sa imong sakyanan. Siya mo'y tag-iya sa imong kwarta. Siya tag-iya sa imong kinabuhi. Do you agree with that? Nga ang Ginoo mo'y tag-iya sa itong kinabuhi. The proof that we don't own our life is di gyud ta kabuot kung kuhaon na sa Ginoo. Why? Because we recognize that the owner of our life is God. And that is what we mean when we try to say, recognize God as the owner of your wealth. Your life is the number one wealth that God had given. Di ba? Ang atong kinabuhi mo'y unang bahandi nga gihatag sa Ginoo nato. Ngano man, tungod kay sa imong kinabuhi, tungod kay ikaw may kinabuhi, makatrabaho ka, makauma ka, makadrive ka, makapanday ka, tungod kay sa kinabuhi, gihatag sa Ginoo sa imo Di ba? So, mao na siya nga ingon ng Ginoo nga, it is God who gives us power to get wealth. So if you want to honor God with your wealth, then recognize Him. Siya maoy tag-iya sa tanan. Everybody declare that. Siya maoy tag-iya sa tanan. Mo na nga naabay kanta, di ba? Nagkanta sa Thanksgiving gahapon nga kung giwalihan. Yung siya nga kung wala ka asa ako. Tinuod man na, di ba no? Ato man ang ginakanta po diri. Because we just want to honor God. Lord, ikaw may tag-iya ani akong tanan. In that way, you are honoring God. Ikaduha, nga rason. Nga numang gyud nga ato mang pasidunggan ang Diyos pinagis tong bahandi. Proverbs 3:9, ingon siya, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Ikaduha nga katarungan, nga nung ato man siyang pasidunggan pinagis tong bahandi is to fulfill God's order to honor Him through our wealth. Aron atong tumanon ang iyang mando or sugo, nga ato siyang pasidunggan, pinaagi sa atong bahandi. Now, what is fulfill? When you say fulfill, nagpasabot you are going to complete, accomplish, buhaton, or bring to its intended purpose. Imong buhaton sa iyang gitakda-daan nga katuyuan. So, God's order, it means conforming to an arrangement, or it is a proper direction, or it is a regulation. Regulation ba, no? Regulation. So, naamang ko regulasyon ang Ginoo sama sa atong gobyerno. Kada tuig, o sa atong ginabuhat, nagabayad taog income tax. Kung natay mga kinitaan ato nang i-declare dito tanan. Kay ngano, na may regulasyon mangguna sa gobyerno. Kay kung di ni mo na tumanon, bahimo kang multahan. Di ba?
Mao nga naay regulasyon, di ka makapamasahiro kung wa kay franchise gikan sa gobyerno, kay regulasyon sa gobyerno na. Sa Ginoo naapod siya'y regulasyon, naa siya'y order nga angay natong tumanon. Unsa to? Ingon siya, honor the Lord from your wealth and from the first fruit of your produce. Kabalo ba mo nga kung imong tan-awon ang statement sa Bible, kasagaran it is imperative. Labi na sa mga area ba nga sama ani, kung ang verse o kung ang pulong sa Ginoo nagahatag og direction, nagahatag og sugo, o nagahatag og order, di gyud na mo ingon ang statement sa Bible nga, please honor God from your wealth. Kung naay please, unsa na siya nga klase nga sentence? It is a sentence implying what? A request. Pero mo yung gani ka, honor the Lord with your wealth. That is an imperative. Imperative nga sentence nga naga-imply nga kani wala nagahangyo ang Ginoo baya kundili siya nagamando og nagasugo. Kay gisugo man sa atong Dios, kinahanglan atong tumanon, ato gyud siyang pasidunggan pinaagi sa atong bahandi. Mao nay rason nga gikan pa sa Old Covenant mga igsuon nga ang mga tao magdalag yun na sila halad at tubangan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nag-ingon, come to the presence of the Lord not empty-handed. Kasabot mo ng not empty-handed? Nga di ta mo duol sa presensya sa Ginoo, di ta mo simba niya nga wa gyud tay dala. Bisa na lang og imong kaugalingon, lawas imong dadon as an offering to God. That will be a great, of course, honor for the Lord because your body, your life is a wealth from God. You just bring down yourself, mayroon siguro ka makoy bahandi. Well, your life, your body is a wealth from God. Kung wala yung kay kwarta, okay. Come to God. Come to His presence. Worship Him. And you can honor Him through your life that worship the Lord. Diba? Nga naman, mao man ang giingon si Ginoo God. That we are going to honor. And that's, of course, an order. No? Now, ikatulo, kung imong tan-awon, sa Proverbs 3:9, nasa giingon, no? And from the first of all your produce. Nga naman nga, i-honor man yun nato ang Ginoo pinastong bandi to give God what belongs to Him from our wealth. Mao to atong gisgutan ganina. Kanang gitawag man gud sa Proverbs, nasulti naman nila ako sa inyo sa una, but I'm going to use that statement again. Ingon siya, kana bang from the first of all your produce. Gikan sa unang bunga sa inyong mga naani or sa inyong mga ani. Naunsa man ang word nga give diha is to offer or present. And the word again belongs, I would like to remind you, be the property of or be the owner of what belongs to God. One of the interpretations, kanang first of all your produce, of course, is the same with the tithe. Kanang first of all your produce. Gi-interpret na siya nga mauna siyang imong 10% sa imong produce. But another interpretation, nagpasabot lamang nga, it is the whole of all your produce. Mao nga na ay mga Kristohanon, bisan sa one-way outreach na yung mga pastor karon, once ang ilang mga young people makatrabaho na gani, ako lang ihatag ng idea ninyo that if you have that conviction, well, you need to fulfill it. Ang mga young people nga makatrabaho na, gikan sa ilang pag-eskwela, ang una nilang sweldo, the whole, unang sweldo, ilan ang ihatag sa Ginoo. Kay mo na ilang first produce. Pananglitan, nag-umaka, ang una na imong ani, tanan,
imo nang ihatag sa Ginoo. Kung atong tutuusin, maugyod na siya ang giingon sa Ginoo. But usahay wa na mo na gina-emphasize kaayo because I know that is too heavy for the people of God. Pero kung kay conviction maghimo ana, you can do it and I know that the Lord will bless you though. Ang amo lang ginalikayan is that nailalo manggod sila sa sugo sa unang panahon. Kita naaman ta karon sa gitawag natong grace. That when we will do that, that will be done not according to the law, but according to the will, the free will that we have with God. Na may mga ubang mga Kristiyano nagabuhat ani, but most are not doing it. They are just giving their tithe. So, mo na siyang rason, no? Okay. Now, how can we honor God? Nato tanawon karon the way of honoring God with our wealth. Unsa man nato, no? Pag pasidungog sa Ginoo sa atong mga bahandi. Again, in Exodus 23:19, you shall bring the choice first fruits of your soil into the house of the Lord your God. You are not to boil a young goat in the milk of its mother. So, disregard lang nato na second statement ha, kay usana siya ka gitawag nato na siya nga expression for the Jewish people. Kanang you shall bring the choice, batayin niyo ng word, the choice first fruits of your soil. Kana bang pinili nga unang bunga sa inyong yuta, dadaan ninyo sa balay sa Ginoo nga inyong Dios. So, this is the first way. How can we honor God with our wealth? By bringing to God the best from our produce. Pinaagi sa pagdala sa pinakamaayo nga bunga sa atong mga kinitaan, bunga sa atong kaumahan. Ingon siya, dadaan ninyo sa balay sa Ginoo. When we say bring or bringing, meaning to carry, to give, it signifies a transfer or presentation of something. Alright? Whether it is a sacrifice or an offering to a higher authority. Karon kay ang Ginoo may atong dad-an, pinaka-highest authority gyud na siya. No? So, if you want to honor God with your wealth, then bring God the best harvest that you have. No? Harvest from your work, from your job, harvest from your land, the best, of course, of all your produce. Mo bitaw to nga si Cain ug si Abel, nagdala gyud sila sa the best from their produce. And when you say best, kanang pinakamaayo, mo nang gi-emphasize sa Bible nga first choice. The choice. Okay? Of course, nga ginapasabot, it is the highest quality of your produce. It is according to God's standard. And when you talk about produce, it refers to the yield from the land. Unsay bunga sa ilang yuta sa unang panahon. So, ang Ginoo manggod na siya standard, di ba? Sa dihang nag-challenge ang Ginoo sa mga Israelitas nga magdala sila og animal sacrifice dito sa temple, what was the requirement? What was the requirement of the offering? The animal offering, di ba? Katong dili piang, dili masakiton, dili niwang, kundili tambok o perfect ang iyang health. Mao na siya nga ang Ginoo nag-require ana, so if you will follow that, you can honor God with your wealth. Ha? Makainom ko nga kana bitong nagabuhi og anay, ha? Kanang nagbuhi og anay ba? Iya mga anak. Kanang mga anak ang anay naa man ay ihid no. Sabot mo sa ihid, di ba? Kanang pinakagamay. Kasagaran na ang last nga mugawas nga baktid ihid. Nay mga Kristiyano usahay nga kung mga anak ilang anay mo ingon sila, kanila atong ihatag sa Ginoo kay ihid. Di na the best. Di ba? Di man na ang pinaka the best. Makainumdum ko nga sa to naghatag nako og baktin, okay. Si Pastora Rose na si mga anay sa una.
Karon murag naa naman po siya. Unya, mga anak na ganiyang anay, patungkol ko niya sa iyang kulungan. Ingon siya, Sir, pilia ang unsay pinakadako. Ha? Unsay imong gusto sa mga bakterya sa pilia. O mo na siya ang ginapasabot. When we try to give something for God, if we want to honor God with our wealth, we need to give the best. Ayaw tong ihid. Inay mong tapad, ayaw nang ihid. Kabalo ka, sa atong mga, dili lamang natong ma-apply na sa atong mga gibuhi, nga mananap, apil na sa atong sweldo. Ha? Usahay man God, ingon pa sa usa ka pastor, ang mga nanarbaho usahay, inigsweldo nila, diretso sa mall. Hala, shopping, palit. Unya, kung unsay masubra, mauray ihatag sa Ginoo. Mo na ihid gihapon. The reality is, inigsweldo nimo, ihatag sa imong tithe, ayaw sa pagsuri-suri kay mahinayak kag pamalit ba. Madani ka, mahurot imong kwarta, sinsiyo na ray mabilin. Unya, inig ka Domingo, inig time sa tithes and offering, sinsiyo na lang yun imong mahatag sa Ginoo. Ihid na siya, may igsoon. That is not the best that you can give to God. Amen! Ha? Mona, I'm just telling the truth today. Now, Deuteronomy 16 verse 17, ikaduhang paagi makahatag kita or pasidungog sa Ginoo piragi sa itong wealth by giving to God. I already the verse. Deuteronomy 16 verse 17, every man shall give as he is able according to the blessing of the Lord your God which He has given you. Ikaduhang paagi nga maka-honor ta sa Ginoo from our wealth by giving to God according to His blessing. Pinaagi sa paghatag sa Ginoo sumala sa iyang panalangin. According meaning correspond with or be suitable to. It also means depending on or in conformity with. Kasabot mo na may igsoon, kanang ingon niya sumala sa iyang panalangin, ngang imong ihatag sa Ginoo, haum sa panalangin nga imong nadawat gikan niya. Ha? Ang ayan nga ihatag sa Ginoo, nagadepende og nagpahiuyon sa panalangin nga imong nadawat sa Ginoo. Mo nagingon niya, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, which He has given you. So mo nga, kung dako kag panalangin sa Ginoo, dako apo ihatag sa Ginoo, no? Kung gamay ra, aw maura mo ti imo maarangan, dawaton gyapon na sa Ginoo, sama sa iyang pagdawat sa duha ka coin, duha ka dako nga gi-offer atong babaeng balo. Jesus accepted that and honored that. Because that is all she was able to give. Mao na maigsuon nga kita, mao na giingon sa Ginoo nga we need to honor God with our wealth. Mao na nga panahon sa Thanksgiving maigsuon, mag-uol ko magtan-aw kung gamay ra gyud atong ihatag sa Ginoo because you know in yourself kabalo man ka sa imong kaugalingon nga daghan ba kag panalangin na dawat sa tibok tuig. Mo bitaw tong gaingon ko ninyo nga gamay ra pod anang 1.5 natong amos sa atong Thanksgiving. Oy. Iko dako apo na gamay. Kabalo mo karon kulangan pa ba atong budget? Gikwenta na ako tanan apil atong Thanksgiving offering kada Domingo. Ang atong budget pag meeting, naabot og 65,000 atong budget ra. Kay Sister Regilyn, naghatag og live nga baboy. 130 kilos na moabot dako nakaayo mo nang nakaminus ta sa atong contribution. But actually 1,500 is very small. Akong gihimong 5,000 na akong contribution sa Thanksgiving. Kay mauwaw ko sa Ginoo ba? Mauwaw ko sa Ginoo. Kay nakabalo ang Ginoo sa panalangin nga iyang gihatag nako. I hope ingon ana pod inyong pagbati maigsoon. Because that is really the right thing to do. Ha? Ayaw kauna tanang panalangin kay wa gyud maayong bunga ana nga mahitabo sa imong
kinabuhi. Try to, of course, honor God, ingon siya sa imong bahandi nga nadawat. Amen? Okay, we will try to see the outcome of honoring God with our wealth. Kung atong ginapasidunggan ng Diyos sa atong bahandi, so may tabo. Natay angayang sabton, gipasabot naman nina ako sa una, but I will explain it again kay nako yung mga bagong nadawat nga pinadayag ani. Proverbs 3:10. Kung imo tanaw ningon siya, paghuman sa Ginoo pag-ingon sa verse 9, honor God with your wealth, ang result na sa verse 10. Ingon siya, so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So, ingon siya, ang imong budiga or tigumanan. Amo to sa inyong translation sa Cebuano Bible sa barns. Do you have Cebuano Bible? Sa Proverbs 3:10, kanang iya, so your barns. Sister Dina, Cebuano na imong Bible. Tanawang sa nang barns sa Cebuano ninyo. Kaya ako ning gina-interpret nga budiga, tigumanan, kamalig. Okay. I like that kamalig. Kamalig. Sabot mo kamalig. Kamalig gani diya nato ginapundo atong mga kanang kasagaran atong konsumo, atong kanunon. Alright, mo explain lang ko ani ha kay sa ubang nasud manggod naa sila yung mga barns diri sa ato amo na mas maayo ng kamalig ba kay mas masabtan nato no. Actually dito sa laing nasud kanang barns dako na siya nga building. Mura na siya warehouse. Mura budiga ba? Budiga yun. Ani manggod mahitabo. Sa laing nasod, labi na sa Amerika, pag ato na mo, panahon sa winter time, kana mag-ice ba, mag-snow. Wala may mabuhi nga sagbot ana. Wa sila katugwayan sa ilang mga baka, mga karniro. Wala sila pagkaon. So kinahanglan sila magpundo. Kay panahon sa winter, pila ka bulan, mabuhi gyapon ilang mga mananap. Ang ilang buhaton basta kay summertime, mangharvest na silang mga kanunon nga sagbot sa ilang mga mananap. Ila na siyang pang hiktan, dagko kayo na. Square, ilang ibutang dito sa barns, punuon gyud na nila. Kay panahon sa snow time, mo to'y ipakaon sa ilang mga baka, mga karniro, katong tanang mananap nga ilang gibuhi. Mukaon pud baya ang mga mananap kay naanad na lang sila pud kaysa di na sila mukaon mamatay pud sila no. Mo na say barns. Sa ato ang nasod sa Pilipinas, wa man ta nagtigo man kay wa man tay winter, no? O mag-drought kana bang hulaw kanang way ulan, mamatay man tong sagbot. Wise man kayong mga Pinoy kay ngano, antiparahan na mag-green ang mga baka aron mukaon og sagbot. Wa kinahanglan og barns. But actually, kanang kamalig nga term, sa among panahon, panahon sa akong ginikanan, sa akong ginaingon, dako-dako man gyud migbasakan sa unas takurong. Ha? We have 24 hectares. Di ko manghambog ha. Naami 24 hectares diha sa takurong nga basakan. Kada harvest, grabe, daghang humay. Ang gibuhat sa akong amahan, nagbuhat gyud siya og kanang murag balay. Unya naa siya hunos-hunos ba? Kay nung ko bata pa kay ko. Hunos-hunos nga mahutdan na gani bugas, ang tanan man gud namong konsumo sa tibok tuig dito ipundo, ibulad daan ang humay, unya ipang iabutan ng humay dito ang tanang palay. Unya og magpagaling na ni, mao to hugos-hugos lang, paagason lang tong palay nga naas dito sa building sa kaho murag budiga, unya mo to ipagaling. Mo na among barns. I hope nakita na ninyo ang idea about what is barns. So, unang outcome when we honor God with our wealth, ingon sa Ginoo, your barns will be filled with plenty. Mapuno. Unsay plenty diya sa iyong Bible, Sister Dina? Mag-aawas? Madagayaon? Ha? Mag-aawas. Nindot nga term, no? Kabalo ba mo nga
ang gisgutan sa Ginoo nga field, punon ka ng word nga field manggod sa Hebrew word to be full, or sa pasambingay or pahulagway nga pagsabot, overflow. Mo itong mag-aawas. Now sa ato pa, kung muingon ikaw nga ang imong kamalig, mapuno, uban sa pag-awas, overflow, nagpasabot ang Ginoo that when we keep on honoring God with our wealth, paawason gyud sa Ginoo ang imong punduhanan sa imong padalangin. Di ba? Di ba nindot? Dili lang niya punon, paawason. Everybody say, paawason. Mauna siya nga, grabe kayo, that when we honor God, paawason sa Ginoo ang iyang panalangin nato. Pero kung di nato, di ta kabalo pagpasidungog sa Ginoo sa atong bandi, di na siya may tabo. Kay mao man na iyang giingon nga result sa honoring Him with our wealth. Ikaduha, ingon siya sa second part sa verse 10, and your vats will overflow with new wine. Nakainomdom ko, ako naman yung gi-explain sa una, pero ako lang ipainomdom kung sana. Kung sa ganin ng vats, kawa. Everybody say kawa. Nangutana ko gahapon, kung saan ng vats, di po sila kabalo, kung saan ng vats. Dili na siya avat, kundili kawa na karahay nga dako. Kanang ginalungagan og daghan, sinako nga bugas kung adunay convention, nay kasal, nay kumbira, di ba? Kani manggong kawa, ako sana ipasabot na pod, sa mga Hudiyo, na sila gitawag og wine press. Pug-anan sa bino. Ang ilang style, na sila ibutang nga kawa sa ibabaw, nga na sila processing machine sa ibabaw, butangan to nila og grapes nga raw, kanang hilaw ba? Hilaw nga grapes. Pug-un to siya machine sa ibabaw, pero sa ubos, napoy laing kawa. Mautoy musalod sa duga sa grapes. O katong duga sa grapes, mautoy ilang i-process nga may mong bino. Grape wine. Now, so ingon sa Ginoo, ang inyong mga kawa mag-aawas og bag-ong bino. So the vat, of course, in the Hebrew word, is a wine vat. Mao na akong giingon. The lower one into which the juice drains. So kanang vat nga mo overflow katong kawa nga naa sa ubos. Dili katong nasa ibabaw. Okay? Now overflow means to break out. Grabe. Mao na meaning sa Hebrew word, no? Break away or signifies abundance, exceeds, filled beyond capacity. Punon ba nga diin mo sobra sa iyang maarangan nga masulod? Beyond capacity. And it is applying to divine blessing. O kanang new wine, of course, nagapasabot sa bagong panalangin. You know, ingon sa Ginoo sa iyang pulong, when we honor Him with our wealth, our vats will overflow with new wine. Gusto ba ka mag-awas imong panalangin? Ha? Ikaw may saluranan sa panalangin sa Ginoo. Sa Malakay 3:10, kung imong tan-awon, di ba? Ingon siya, ibubo niya ang panalangin, ngawa na'y arang kasudlan. That is the vats of new wine. Mao na siya ang kawa. Di lang niya punon, kundili iyang paawason. Mao na siya mga igsuon nga, kita, sa totoo lang, sa panahon nga makadawat tag panalangin si Ginoo, panahon nga nakabalo ka nga nakaibahandi, arang ikahatag, ihatag sa Ginoo ang angayan. Pasidunggan nato siya, pinaagi sa atong mahatag, gikan sa atong bahandi. God is worthy to be honored with our wealth, di ba? Ang Ginoo ang ayan og takos gayud nga diin mo dawat sa atong bahandi. That when we honor God with our wealth, kung atong ginapasidunggan ang ginustong bahandi,
ato lang ginabalik, igo ratang ginabalik nato sa iya, unsa iyang gihatag nato. Maigsuon, kung wa pa yung kakasulay ani mo na giingon sa Book of Malakay, sulayi ko. Sulayi. Sulayi ang ginuigsoon. Iba mag-enjoy ka sa iyang panalangin. Mo na nga, kaning atong yearly nga Thanksgiving, sa sunod Domingo naman yun ni, gi-share na ako ni sa inyo so that you will be challenged and you will try to see the truth about the blessing of the Lord. Mao na nga giingon ta mo nga ato daw sugdan tudluan ato itong mga bata nga sabtang mga bata pa sila kabalo na sila mo honor sa Ginoo gikan sa atong bahandi. Mao nga karong sunod Domingo, let's try to give something sa mga bata nato, sa mga young people, sa mga adult, tananta. Mag-offer ta og something from our wealth to the Lord. I know the blessing of the Lord will be upon us. Balikan kita sa Ginoo unsay atong gihatag nga honor ngadto sa Dios gikan sa atong bahandi. So this is a challenge for us this morning. Mao nga karong Domingo mo na atong buhaton, sugdan nato na karong Domingo. Everyone, every member of this church, from the small children to the young people, to the parents, to the adult, tananta, magdala ta og something to honor the Lord from our wealth. Amen ba? Sa una kay by family raman to, no? Mga pamilya raman to. Gamay ra jud kaayo. And to honor the Lord with our wealth, let's try to be a family. Ang atong kumplitong pamilya, mag-aawas ang panalangin kung kita mag-honor niya, pinagis tong mga bahandi. So today, commit imong life, i-commit imong kaugalingon, ingna si Jesus, Lord. I want to honor you, Lord, with my wealth. Hallelujah. If the children will honor God with our wealth, the Lord will bless them. If the young people will honor God with their wealth, the Lord will bless them. And all the parents, the adults will honor the Lord will bless us together. Amen. Shall we all rise? Hallelujah. Di ba kabalo man ta sa kanta no nga kung wala ka asa ako, kay numduk ko gikanta na nato, di ba? Kung wala ka asa ako, anang ingana nga wala mo? Wala pa ta kakanta, we sing the song. Asa to? Kinsa man lang ko. Mo ba to? Oh yeah, that's it. Oh. Okay, we will sing that. Paminawa imong kaugalingon. Paminawa ang Holy Spirit na mo minister nimo karong buntag. Ingna siya, Lord. I want to honor you, God, with my wealth. Whatever I receive from you this year, Lord, ibalik yun ako karong Thanksgiving as an expression of my thanksgiving to you, Lord. Hallelujah. Oh, ilid na. Do you have a microphone? Maka-memorize ka na, Jeff? Kanang mag-awit bitaw tao, kanang alawito nato diri. Try to sing with your heart, with your mind, understand the lyrics, and let us feel the message of the song. Labi na kung kanabang, ingno na lang nato subjective nga kanta bitaw. Do you know what is subjective? Kanabang, murag imong pagpakigsulti nga to sa Ginoo. So isulti na with your heart, Lord, with the message of the song. Kanang objective, lahi na siya. Kanang pang-worship na siya Ginoo. Kanang balaan ka, halangdon ka, kay bulungan ka, those are objective. Pero kanang mayon ikaw nga king sa man ko, hari ko, that is of course a subjective song. And let us sing that with our understanding, with our emotion from the heart today. Tingali sa imong kinabuhi, dagat ka na dawat nga panalangin sa Ginoo but you were not able to honor Him. Unang usahay, magkawala-wala imong panalangin, magkakulang-kulang because you are not honoring God with your wealth. Hallelujah. Praise the Lord.
ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. karuna ang adlaw, makatawhan nga imong balikan. Ginoo, pasayloa, ug mudangob ako sa presensya mo. Hari ka sa mata ko. Nagpasalamat sa iyong kaay. Yes, thank you, Lord. Ako, Pinaagi sa imong hamiling dugo. Jesus, dalaygon ka. sa mata ko. Nagpasalamat sa iyong kaay. Pinaagi sa iyong hamiling Jesus, dalaygon ka. Salamat sa iyong Pinaagi sa imong hamiling dugo. Jesus, dalaygon ka. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Father, we want to thank you today. Ikaw ba mong hari nga gyalagaran. Takos ka na mong pasidungan, Lord. Oh, karong adlaw, salamat na sa imong pulong. Imo kami gidasig sa pagpasidungog kanimo, Lord. Pinaagi sa among mga bahandi. Lord, ang tanan namong nadawat, ang tanan namong naangkon, bisag sa lapi, mga material nga butang, o unsa man nga butang nga among naangkon, Lord, kini tanan gikan kanimo, Lord. And we want to honor you. Dili lamang sa mga pulong, Lord, apan pinagi sa among buhat, pinagi sa among paghatag, sa ngayan nga ihatag sa among hari, sa among provider. Aron sa ingon, makapasidungog kami kanimo, pinaagi sa among mga bahandi. We bless you today. Encourage your people, Lord. Nakarong Thanksgiving celebration, we can honor you sa usa ka pagpasidungog gikan sa mong bahandi nga ikaw mahimuot, Lord, sa mga butang nga mong ihalad as an expression of our thanksgiving to you, Lord. Dalaygon ikaw, among ibalik kanimo tanang himayaw pagpasidungog, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.